Blessed day to everyone. I am Alyssa Sendon and welcome to day 18 of 365 Daily Devotion. At ngayong araw po ay December 18, 2025. At yung ating pag-uusapan naman ngayon ay paano magkaroon ng magandang buhay. Ang pamagat ng ating devotion ngayong araw ay Jesus, the Cornerstone. And to define that by Pastor Russell, in ancient construction, the cornerstone set the direction, stability, and alignment of the entire structure. Ephesians 2:20 declares Jesus as the cornerstone of God's new community, uniting Jews and Gentiles into one household. Yung Jews po, ito po yung mga Israelites, ito po yung mga God's chosen people, and Jews, ito naman, ay Gentiles, ito naman po yung mga non-Israelites. All teaching, identity, and mission align with Him. His roles ensures that the church stand firm because God Himself established Christ as the unshakable foundation of salvation and spiritual growth. And for our scripture reading, matatagpuan po natin ito sa Ephesians 2 verse 20. Ito po yung sinabi ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Epeso. Sila po kasi ay mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan din po. And nung nalaman nila yung patungkol kay Jesus, kay Kristo, kay Father God, ito yung sinabi ni Apostol Pablo. Consequently, you are no longer foreigner and stranger, but fellow citizen with God's people and also member of His household. Kumbaga sinasabi niya na kayo na ay parte ng pamilya ni Kristo dahil kilala niyo na si Kristo. Built on the foundation of the apostle and prophet, with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. Kaya sa Tagalog po, kaya kayong mga hindi Hudyo ay hindi na mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kaisa na ng mga pinabanal at kabilang sa pamilya ng Diyos. Tayong mga mananampalataya ay katulad ng gusali, na ang mga haligi ay ang mga apostol at mga propeta at ang pundasyon ay si Jesus, si Kristo. And for our teaching, mayroon po tayo palaging tatlong katuruan. Unang katuruan, Jesus is the cornerstone of the church. Yung cornerstone po, again, ito yung unang binubuo kapag or tinatayo kapag gumagawa ng gusali, yung mga infrastructure. Dahil ito yung nagsisilbing gabay for the alignment of the building. Kumbaga, ito yung guide natin, yung cornerstone. And Jesus is the cornerstone of the church. Yung church po, tayo yung mga tao, tayo yung mga naniniwala sa Kanya, yung mga followers of Christ. They are the church. So, si Kristo yung cornerstone natin, cornerstone. At through Him, He will guide us. Magiging gabay siya sa ating Kanyang mga church. And Jesus is the foundation of your family. Without Jesus in your family, your life seems so miserable. Palaging may away, palaging may gulo. Kaya mahalaga na si Jesus ang ginagawa nating center ng bawat relasyon natin sa pamilya man, sa kaibigan, or kahit sa sino or sa partner mo. Kaya mahalagang si Jesus yung center, siya yung foundation of your relationship, your family. Prioritize to have good life. Yung good life po, ito yung mahirap makuha kasi yung magandang buhay madali lang yan, ayon nga sa standard ng Diyos. Madali lang yan magpakita sa ibang tao na meron kang magandang buhay, pero yung good life, yung maayos na buhay, ito yung medyo mahirap, hindi nakukuha ng lahat. And for teaching number 3, Jesus is the compass for your decision. Make Jesus as the standard of choosing what right to wrong. Gamitin natin yung standard ni Jesus. Or gawin natin si Jesus as the standard of our decision, hindi yung standard ng mundong to. Kasi yung standard ng mundong to ay minsan mabuti at minsan ay masama. And application. Doon naman tayo kung paano natin apply itong devotion natin sa ating mga buhay. Una,
Align your life and family to Jesus. At ito na yung pinaka-mission din natin eh. No, i-align natin yung buhay natin kay Jesus, yung pamilya natin kay Jesus. Pero kung yung pamilya natin ay mahirap, eh, hatakin papunta kay Jesus, then unang gawin natin ay i-align natin yung sarili natin mismo. Yung unang-unang i-align natin yung sarili natin. Kasi what other may see to us yung gospel, kung makikita nila yung gospel in real life, ay doon maaari ma-impluwensya natin sila at mapasunod natin sila in a good way. Do not be like Pharisees, yung nagpapangaral pero sila mismo sa sarili nila hindi ito magawa. Dito yung may sa buhay. Kaya wag natin silang tularan. And for the point number 2, apply the principle of Christ to your decision. Yung principle, ito po ay makikita natin sa Biblia. Yung principle ni Jesus ay hindi para maipahamak tayo, kundi para sa ikabubuti natin. If we let Jesus make way in us, the Holy Spirit will always remind us to His principles. Kasi tayong mga tao, madalas makakalimutin. Siyempre, di naman natin makakabisado verse by verse itong Bible, the whole Bible. Let the Holy Spirit, yung Holy Spirit, siya yung mag-guide sa atin, yung magpapaalala sa atin. You cannot make good life on your own. Kaya mahalagang isurrender natin yung buhay natin kay Kristo. Hayaan natin si Kristo ang gumawa ng daan para sa atin. And for application number 3, achieve beautiful and stable life built on Christ. Yung beautiful life, ito yung achievable. Ay, ito yung sabi ko kanina, achievable yung marang yung buhay, yung magandang buhay in standard of God. Pero yung stable life, ito ay medyo mahirap makuha kung wala si Kristo. Kasi yung stable life are depende kung ano yung klaseng pundasyon ang meron ka, yung pinili mo. Our life become more beautiful when it is stable, and stability again, makukuha natin yan sa kung anong pinili nating pundasyon. Like in a good looking building, kahit anong ganda pero yung pundasyon hindi maayos, kapag dumating yung sakuna ay masisira at masisira pa rin ito. Make Jesus as our or your foundation in order to have a good life. And ayun lang po for our application. At bago natin ito i-end, yung devotion natin, ay magkaroon muna tayo ng reflection o pagninilay-nilayan. Ito po yun. How can you practically build your life as Jesus, our strong foundation? Let's have a short prayer. Father God, thank you for today's devotion at muli po namin napakinggan ang iyong mga salita. Father God, kayo na po nawa ang siyang manguna palagi sa aming buhay at salamat sa buhay ni Jesus na siyang naging gabay namin, Panginoon. At hinihiling po namin ang good life, Panginoon, through Jesus Christ. Palagi niyo po kami bigyan lakas at paalalahanan na si Kristo ang siyang dapat naming maging pundasyon. At kung wala siya, ang buhay namin ay magiging meaningless at mawawala sa direction, Panginoon. Always enlighten us, Panginoon, sa aming mga ginagawa at sa mga desisyong aming uh, pinapasok, Panginoon. Ngayon po ang siyang palaging manguna, Panginoon, at kayo nawa ang laging dakilain ng mga tao sa aming mga ginagawa. At help us to be a productive today, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayun lamang po for today's devotion. I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. See you again tomorrow to our devotion and have a great day ahead. Goodbye. God bless.